You didn't even thank China. True. Inangkin mo. Legacy mo. Huh? Unang-una, this was funded by the Chinese people. This was funded by the tax paid by the Chinese people. Hindi ka ba nahiya? Aren't you ashamed of yourself? Grabe, no? Di ba? Parang, hindi mo malalaman na, wala talaga, alam mo, lumabas talaga na, wala talagang class si BBM. It's all optics. But beyond the optics, is garbage. Dito sa video na to, pagka pinagpilitan pa ng mga Talyanista at Ensaymada vlogger na sa Marcos administration, yung Bukana Bridge Project dyan sa Davao City, mahihiya naman kayo. Anak ng tokwa, mayor pa ng Davao itong si BP Sara. Hindi, magkakalatagan tayo ng ebidensya dito. Hindi pwede yung laway-laway lang. Hindi naman ho tayo kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada dito eh. Tsaka yung mga pinklawan at dilawan. Pagka lumabas sa bunganga nila, akala mo yun na talaga totoo. Pero bago yan, isang like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga mga kababayan, nagkalat sa mundo na social media yaang mga video nitong si BP Sara na kung saan noong October 2018, talagang inano na ho yan, ika nga inumpisahan na yan. Ika nga naglabas na ng statement ang local government ng Davao kaugnay dyan sa proyekto na yan. Ito konting delikadesa na lang para sa Marcos administration. Sa nakalipas na 3 taon, kung wala kayong nagawa, manahimik na lang kayo. Kasi lalabas sa mga ebidensya na hindi naman sa inyo proyekto yung Bukana Bridge na yan. Nung nagpunta ho tayo ng Davao, di pa nakabukas yan. Yung bypass road, sayang hindi ho natin nadaanan pero gusto ho natin ipasadahan yung Davao Coastal Road na yan kasi napakaganda daw ho niyan. Nakita naman ho natin sa mga larawan, talagang tabi ng dalampasigan yung Davao Coastal Road. Pero pagka sa susunod na pupunta ho tayo ng Davao, talagang pupuntahan ho natin lahat yan. Yung Bukana Bridge, syempre. Ika nga, isa ho yan sa mga legasiya ng Duterte administration na pinilit hong kinukuha ng Marcos administration. Ito, ebidensya. Si BP Sara, pakinggan ho natin mga kababayan. Good. We're happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. Goodwill gesture. Good. Kanino kapanahunan ni Tatay Digong kasi kaibigan natin lahat nun. Lahat na lang ika nga gustong magpakita ng goodwill. Kung gusto nilang lumapit sa Pilipinas dahil nga naman napaka-strategic ng pwesto natin sa mundo, kaya lahat ng merong interest dito, China meron silang interest dito. Sa lahat ng bansa merong interest in China. 'Di ba? Yung nakakwentuhan natin nung isang araw, napakagaling nga naman ng China. Hindi hindi naman siya, ika nga masyado natin pinupuri ang China. Bakit nila tinutulungan yung mga African nation? Bakit nila tinutulungan yung mga nasa ASEAN? Tama nga naman ho yung ideya nila. Pagka umunlad yung mga tao na yan, yung mga bansa na yan, ika nga mas lalaki yung demand nila, mas lalaki yung mga consumption nila ng mga produkto ng China. Ika nga, win-win situation sila. Win-win solution sila kahit na anong mangyari. Kaya kahit natulungan nila yung mga bansa dito sa mga karatig bansa nila dito sa Asia, dyan sa Africa, ayaw lang nilang Amerika kasi kakompetensya ho nila pagdating sa ekonomiya eh. Diba? Pagka yung mga bansa na yan umunlad, mas lalaki ang mga demand nila ng mga produktong galing China. Tandaan nyo mga kababayan, karamihan ng mga gamit ho natin dito, mapa cellphone, mapa charger, lahat ho yan mga kababayan, mapa earphone, lahat, mapa mouse, lahat ho yan. Wala hong nakapatong o nagawa dito sa buong lugar na to na hindi galing China. Lahat ho ito made in China sa totoo lang. Etong mic, made in China din ho itong mga kababayan. Lahat ho made in China. Ngayon kung yung mga tinutulungan na bansa ng China, umunlad yan, tumaas ang demand nila, ika nga, konsumo nila ng mga iba't ibang uri ng produkto, sino magbebenepisyo? China. Ganon ho sila kalupit mga kababayan. Dito sa goodwill na to, pagka bumilis ang komersyo,
bumilis ang daloy ng kabuhayan dyan sa Davao City dahil dyan sa proyekto na yan, dyan sa Bukana Bridge na yan, sinong isa sa mga magbebenepisyo? Hindi lang ho Pilipino. Oo, umuunlad ang ekonomiya natin. Pero yung karamihan ng mga kinukonsumo natin, binibili natin, mapasyapi kahit saan ho kayo magpunta, galing China yan mga kababayan. Hindi ho tayo pro-China dito o kung ano pa man. Pro-Pilipino ho tayo mga kababayan. Pero wala ho tayong magagawa. Iyon ho ang katotohanan. Tuloy ho natin itong si VP Sara. So there is another bridge coming. Nako, With that matindi bridge, yan, ha? there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mula bang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. Grabe. Grabe ho mga kababayan. Napakarami ho palang proyekto dapat dyan sa... Pero feeling ko yung huling binanggit nitong si VP Sara, sa sobrang kabagagad ng administrasyon na to, sa tingin natin hindi na naituloy yun. Ito mga kababayan, ito ang naging sitwasyon dyan sa pagbisita nitong si Bangag dyan sa Davao City. Ang pagbubukas ng ano na yan, ng bridge na yan. Tingnan nyo naman yun mga kababayan. Ano naman to ako? Pupunta lang si Marcos Jr., merong nakabarikadang pulis. Ano yan? Pambira naman yan, oo. Oh. Ano bang kinakatakot niya? Oh. Pambihira. Tuloy natin. Rekta ho tayo dito kay Ma'am Joet, kay Ma'am Sas. Ito ho naging talakayan nila kagabi. Panoorin na ito mga kababayan. Okay. Ganyan. Pero, ang mali kasi sa pag-uugali nga nitong administration is they try to get everything for themselves. Diba? Doon sa mga ibang projects doon sa mga ibang mga projects. Now, this specific project, itong Bukana Bridge project na ito, hindi mo kasi to pwedeng ilagay dun sa kagaya ng ibang project na hindi kasi nasimulan to i-construct under BBM administration, ganyan-ganyan. Parang, Bex, mahiya kayo kung hindi ngayon i-construct kasi donation nga lang yan ng China. Diba? Tapos ang magko-construct niyan, mga Chinese talaga. Grabe. Dapat pala kasama si Xi Jinping doon. Dapat pala doon sa opening noon kasama si Xi Jinping o kaya yung ambassador ng China sa Pilipinas. Donation lang pala yon. Ito talaga si Marcos Jr. Mayaya naman kayo. Oh. So ngayon, pag hindi yan na-construct, it's not gonna be on you. It's going to be on the Chinese construction company. So, kumbaga, wala ka talagang pwedeng i-take na credit dyan. Wala talaga pwedeng i-take na credit dyan. Kasi ang construction company na nag-undertake ng project na yan is the Chinese construction company. It's part of the terms. It's part of the terms of the donation. Ganon. Okay? So ngayon, itong Bukana Bridge project na to, hindi ito similarly situated na ibang build project ni PRRD. Kasi itong Bukana Bridge project na to is a donation from China. Anak ng Petrang Garapata, nakakahiya naman ho yun. Donation lang tapos ibibida mo sa'yo. Marcos Jr., di ka ba nahihiya niyan? Ako nang nahihiya para sa'yo. Kahit yung ambassador ng China sa Pilipinas, hindi mo man lamang sinama dyan sa pagpapasinaya ng bridge na yan. Para kahit pa paano, talagang, ang yabang pa niya magsalita. Galing talaga ng mga Chinese. Ang ganda ng teknolohiya nila, di ba? This is something that a lot of, anti-Duterte, do not want to talk about. Kasi I'm pretty sure naintindihan naman nila yan pero ayaw nilang i-highlight yung fact na yun that this is a donation. Okay? At ang contractor nito, Chinese. O sinabi rin naman yan ng Bongbong Bangag sa interview, di ba? Na ang contractor nito ay Chinese. So ngayon, kung ang contractor niyan, Chinese, anong role nyo? Ang role lang ng DPWH is to check if the project is compliant, nasusunod ba yung construction kada phase, ganyan-ganyan. Kasi once na pumasa na siya dun sa audit,
Once na pumasa na sa audit ng construction na yon, then the Chinese government is going to pay the contractor. So kaya walang dumadaan na pera sa Philippine government. Okay? So this is actually a very, very peculiar scenario. Okay? Hindi ito katulad ng ibang mga projects. So we just like to to really emphasize yung fact ng kakapalan ng mukha ni Bongbong Marcos dito. For the books talaga yung kakapalan ng mukha dito ni. This is not just an ordinary credit grab. Hindi lang siya yung parang hindi kasi nangyari yan sa term ko kaya syempre parang hindi lang siya basta-basta gano'n. Grabe yung layer and layer ng kakapalan ng mukha na in-employ dito ni Bongbong Marcos at ni Vince Dizon. As in, gano'n. Pinakita ng SMNI ang mga dokumento na pinadala ng China kay dating DPWH Secretary Mark Villar, year 2018. Kasi 2018 nga, nag-decide yung China na, bibigyan namin kayo ng bridge. Grant nga siya. Grant nga siya. Okay? Grant siya. Okay? So ngayon, wala talagang... Ang participation lang dito ng Philippine government is really to check yung construction so that mabayaran na ng China yung contractor. 'Di ba? So parang okay, so pag okay na yan, na-meet nyo na yung parang mga milestones ng project, then babayaran na ni China yung contractor. Ganon. Okay? So ganun siya. Shout out sa akin from Jensen Miss Joey. Pag na-shout out ako, lilipad na ako agad, sabi ni Olfo. Huwag kang lumipad. Okay, dyan ka lang, huwag kang lumipad. Ayan. Pati siguro DC bus project, na own project ng Davao, nanakawin din ni Bangag. Ganyan. Ninakaw na nga, pati nga yan eh. Well, we can talk about that later, no? Kasi meron din sila mga pinapakalat na kasinungalingan nga dyan sa Davao City Bus Project. Okay. Ngayon, actually, yung mga Davaoenyo, tsaka yung mga nosang doon, nagtataka sila na parang, i-credit grab ba to ni Bongbong Marcos? Kasi parang, pagka-credit grab niya to, sobrang problematic. Sobrang problematic in a sense na, pag sinabi mo na BBM legacy to, this is donated by China. This is constructed by China. So it's everything China. Pagkatapos, ito, na-conceptualize yung donation, na-finalize yung grant nung panahon ni PRRD. In which, ang policy ni PRRD is friend to all, enemy to none. So that is why, at that time, PRRD is entertaining this kind of a gesture from countries like China. Diba? Di ba nga, bad trip ka sa China, Bongbong? Kapal ng mukha. Diba, bad trip ka nga sa China? So ngayon, parang, pagka-Reddit grab to ni Bongbong, tapos na yun, sinasabi niya, at yun nga, no, kumbaga parang, eto rin kasi yung pagkakamali natin dito sa Bongbong Marcos administration na to eh. We always think na mahihiya sila eh, no? Ang mali natin dito sa Bongbong administration, sa Marcos administration, ang hiya, feeling natin, meron silang standard na hiya na kagaya nung sa atin. And that is where we are so mistaken. Kasi, etong administrasyon na to, hindi talaga marunong mahiya. So ngayon, ayan na nga, dumating na nga ang time na at sinabi nga ni Bongbong Marcos na ang project na ito ay Build Better More Legacy, BBM Legacy daw. Diba? For sure na nakawin na naman ng credit sa Davao Samal Project, sabi ni Liana. Ayun. So nakakaloka siya talaga. So if you're going to look at the mga interviews ni Bongbong Marcos tungkol dito sa sinabi niya na ang contractor nito ay China, ang contractor Chinese. Nito ay
Chinese. Tapos in-acknowledge din niya yung technology yung ginamit ng mga Chinese. Nagandahan daw siya, na bumilib daw siya. Nantaw ka, donation daw pala. Ibang klase talaga tong, ibang level ang kapangagan. Teka lang, nasa na si Ma'am Sas? Teka lang, forward na ho natin. Ayun. Game. Ano yun yung sa Kamuning Bakery? Diba? Ito na siya. Ayun na. Di ba nung time na yan, galit ka na nandun sa 2023 na bad trip ka na dahil yung pagpihit nga ni BBM. At that time, BBM also announced na lahat ng infrastructure project na may kinalaman sa China are going to be reviewed. Diba? I-review daw nila. Oo. I-renegotiate daw nila. Ganyan. Yung mga loans. Yung mga loans, correct. Ganito katimang si ganito katimang si BBM. I-renegotiate. Ang loan sa China, nakapeg yan ng sa yuan. Okay? Yuan. Sa renminbi. Sa RMB. Okay. So pwede ka magbayad sa kanila in RMB. Ngayon, bakla, syempre, in foreign exchange, pero niyang ngayon, humihina ang peso. So, do you see that the kind of vision this government has, na feeling niya, as time goes by, lalakas yung peso and you would get a better deal some time in the future. Bakla ngayon, anywhere you get a loan, kaya nga ang laki ng lumulobo ang utang ng Pilipinas. I don't know. Pag nag-loan ka ba, Joey, ng ganyan, the exchange rate when you took a loan would be the... Depende din sa terms. Depende din sa terms. Nakakita na ako ng contract na nakapeg siya at the time the contract was approved. So, ibig sabihin, ang magbe-bear ng cost nung changes ng Forex is yung nagpa-loan. Ganon. Kasi siya yung may risk eh. Kasi paano kung tumaas, paano kung bumaba, ganyan. So, ang magbe-bear ng risk yung nagpautang. Pero usually, ang nagbe-bear ng loss talaga is yung umutang. So ngayon, kung tumaas yan, kung friendly ka naman sa China, di ba? Kayo na mag-bear. Mas maganda naman yung economy. Tito! Ang naman. So nakita niyo na how stupid the government is. So ngayon, you can't make any loan. There's lack of foresight. Lack of financial foresight. So ngayon, pag nag-loan ka, bakla, you had, paano na yun? Hindi ba? Paano na yun? So, actually, I think kaya mataas ang interest ng loan in China, I think it's subsumed there. Don't take my word for it. Anyway, so ngayon, because let me just piggytail on that. Yung reason kasi, the reason why SAS is mentioning the loan, para lang same page tayong lahat. Kasi yung mga reasons ng government at that time, noong 2023, kaya na-cancel yung mga loans natin, mataas daw yung interest. Yun yung reason ng Pilipinas. And also, ang sabi ng Pilipinas na parang, hindi, ayaw naman kasing i-fund to ng China, yung Beijing, ayaw i-fund yung mga projects dito sa Pilipinas, ang taas-taas naman ng interest nila. So we're just going to look for funding from Japan and India. Well, yun yung, India, no?
Japan and India daw. Ganon. That never panned out. Anong in-extend sa'yo ng India na loan ng mga infra-infra? Meron ba? Wala. Kasi hindi naman, ang Japan, it just look cheap when you look at, kasi mababa talaga yung interest ng Japanese loan. The problem is, nakapeg yun sa US dollar. Piggyback ko. Oh, sorry. Sabi ko ba piggyback? Piggyback. So, nakapeg sa US dollar yung Japanese loan. Tapos, ang ano rin nun, actually, basta may mga eksena ang Japanese loan na may hidden eksena. Okay. May hidden eksena yung ano. Anyway, so ito, kaya masama loob ko dito kay Vince Dizon eh. You know what? During the time of PRRD, tuwing umuwi ako noon ng Pilipinas from the Netherlands, pati ko nakikita yan si Vince. Madalas ko nami-meet din si Vince. Tapos, kasi si Vince, siya ang nasa build yan si Vince Dizon eh. And siya yung nagsasabi sa akin ng mga project ng China. Tapos, sabi niya, yung mga bridge, magkakaroon ng yung Estrella Pantaleon, yung Binondo, yung sa Davao, ganyan. I think, may mga iba pa. And, for Vince to say, and maybe it wasn't him. Maybe wala na talaga siya magagawa kasi nag-grab na talaga to si BBM. So makikita mo talaga na how desperate this drug addict is to paint himself that he has done something. Oh. So desperate. Alam mo, so okay, so pupunta ka dyan. Ngayon, sasabihin mo, ito legacy project mo. So feeling mo, yung mga Davaoenyo, maniniwala sa'yo. Kasi syempre, no, alam nga naman, iboto ka ng taga Maynila dahil may ginawa kang project sa Davao. So talagang, this is so embarrassing kasi who is your audience? Who is your audience with this statement? Kasi di ba yung what's this? Di ba itong ni BBM is hindi, yung mga politiko usually pag may mga project yan halimbawa sa Davao kasi nga malaki yung voting ng Davao, so magbibida-bida ka na ito yung nagawa namin sa Davao, ganyan. Kasi hindi naman makaka-relate yung mga taga Manila o mga taga Cebu or mga taga Bicol or whoever sa pinatayong infra sa Davao. So ngayon, nung nandiyan ka sa Davao, bida-bida ka na project mo yan, bakla walang maniniwala. True. Maiinis palalo. Oo. And yung kasing this is different to other project kasi this one is a grant eh. This one is a grant. Walang ginastos yun ng Pilipinas. Kasi it was really a gift, no? It was a gift, really goodwill, no? Like, because that's how the Chinese do business. That's how they do business eh, di ba? That's how they do business. They will extend an olive branch, no? Lalo na with countries they have a conflict with, no? In order to smoothen things out. So kaya nga yung mga nagsasabi na
Nung panahon ni Digong, hindi naman na-materialize yung mga pinangako ng China, yun na nag-materialize na. Actually, ang dami yung, hindi ka dumada, parating ka nga nagpapapicture sa Binondo Bridge eh. Parating ka, di ba parating ka nga dumadaan sa Pantayon, Estrella? Oo. Hindi ka dumadaan? So, itong si Bongbong, dahil sobrang kapal ng mukha. The mere fact that you didn't even thank China. True. Inangkin mo. Legacy mo. Unang-una, this was funded by the Chinese people. This was funded by the tax paid by the Chinese people. Mm-hmm. Hindi ka ba nahiya? Aren't you ashamed of yourself? Grabe, no? Di ba? Parang, hindi mo malalaman na, wala talaga, alam mo, lumabas talaga na, wala talagang class si BBM. It's all optics. But beyond the optics, is garbage. Basyo. Walang laman. Basura. Ayun. Meray 18, happy birthday. Hello. Ayan, okay. Thank you sa pag-join ng live today. And thank you very much kay 20 Joaquin 28. Maraming salamat. And Darkness WTS. Maraming salamat sa inyo pa super sticker. God bless Joey. Continue your passion and advocacy. Mabuhay mga Dutertista. Mas madaming paninira pa darating. Live bank accounts ko no ni VP Inday. Yes, pag-usapan natin yan mamaya. I would just like to again reiterate kasi itong credit grabbing na to, again, yung mga normal na mga project, no, yung kunwari yung funded by yung funded through PPP, funded through our internal revenue, yung sa GAA, yung may allocation na ganyan. So, yan, inter-administration yung implementation. So, for example, yung kunwari yung MRT, di ba? It started GMA time, dumaan kay Pinoy, dumaan kay PRRD. So, kumbaga maraming administration yung pinagdaanan ng project na yan. So, sometimes mag-aaway-away talaga tayo tungkol sa credit na parang, kanino ba yung dyan? Paano ba natin? Pero in fairness naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, halimbawa yung Skyway, dahil yung Skyway na yan talagang naumpisahan nung panahon ni Panut, hindi niya kin-credit grab yun. Talagang noong pinapasinayaan yan, in-acknowledge niya talaga. Tinuloy ko lang, tinapos ko lang, pero naumpisahan to nung nagdaang administration. Iyon ang maganda kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema dito sa administrasyon na to, grant na nga lang na isa-settle yan, and ganyan, yung mga ganong etchos balungos. Ganon. Nung panahon ni PRRD, actually, the DOTR and DPWH made a very very clear explanation on the progress of the project per administration. Ganon. So for example, yung sa construction, pagdating sa, kunwari, yung planning, kanino nangyari? Nangyari ng Pinoy time, ganyan-ganyan. Sa construction, ano nangyari? Ganyan-ganyan. Well, 60% of the construction nangyari ng ganitong administration. Etchos percent of the construction nangyari ng ganitong panahon. Ganyan. So kumbaga, parang nagdedebate talaga yung mga tao na parang, kanino ba dapat mapunta ang credit? Pero si PRRD, sinalyuhan niya na yan. Sinabi niya na I'm not going to take any credit. Bahala kayo dyan. Diba? Kung kanina nyo gusto i-credit yan, i-credit ninyo ng bonggang-bongga. Bala kayo. He's not interested to know. Diba? Yan naman ang position ni PRRD dyan ever since diba? But of course, because tayo ay mga intrimitidang mga Dutertista. Ganyan. Siyempre, gusto natin iyabang yung tatay natin. Ganyan. So, kumbaga, parang inaano natin na, undoubtedly, during PRRD time, doon talaga nag-move yung mga government infrastructure project. Kasi yun yung time that tinatrabaho talaga ng government yung mga incumbents sa kanila. And whether you like it or not,
ang mga construction project, kaya yan na-delay is because of the right of way. Yung delay sa right of way, pag hindi tinrabaho ng government, hindi talaga aandar yung project. Nung panahon ni PRRD, he settled everything, kaya nga natapos yung Skyway Kasi yung Skyway, ang problema talaga niyan, yung right of way. Ganon. So ngayon, syempre, okay, that's the pride that we take, na yung panahon ni PRRD, nag-move yung mga projects na yan. Now, when it comes to this project, hindi yun ang standard. Ang standard dito, hindi, ano yan, panahon ng mga Duterte na conceptualize yung project and whatnot, pagkatapos nagsimula ang construction ng BBM time. Dude, kahit nagsimula yung construction ng BBM time, ang construction is done by the Chinese. Correct. Okay? And the grant has a term. Yung term ng grant, kailangang masunod yun. So, ang nag-oversee ng construction na yan ay mga Chinese. And it has to be finished within a certain period of time. I think, di ba sas nag-post ka niya nung parang grant na okay, no? Kasi nag-start ito, puntahan lang natin yung post ni Sas about ito. But it has to be finished within 30 months from the time na nag-start yung construction. Ayan, start July 1, 2022. Dapat siyang matapos January 1, 2025. Meron siyang period na kailangan talaga makomit mo. Kasi part yung term ng grant and it is a grant. MOFCOM provides RMB 40.6 million grant for Davao River Bridge, Bukana Bridge Construction Project. Ayan. So, hindi mo ito po pwedeng sabihin, nag-start yung construction sa inyo kasi so therefore, project nito. No, nung time na napunta to sa inyo, you have no choice but to commit with the terms of the grant kasi nga wala namang babayaran yung government dyan. Wala namang babayaran. Ang role lang ni DPWH dito is to make an inspection na yung bridge, nasunod niya yung mga milestone na ine-expect so that China can pay the contractor na gumawa noon. Okay? So wala kang ambag diyan, ang ambag mo lang diyan mag-audit mag-audit ng milestones ng project. Yun lang yung ambag mo diyan. 'Di ba? It's not because of you. Kaya nangyari to. Parang baliw, no? July 1, yung July 2022 kasi. Parang baliw. That was a time na sinabi ng Hindi parang, madam, hindi parang baliw. Talagang baliw, anak na toka. Hindi, grant na nga lang Bigay na nga lang, iyayabang mo pa na isa sa mga legasiya ng administrasyon mo pagdating sa bill better mo. DPWH, go ahead. But that is just clerical work. Bakla, July 1. Hindi pa buong gobyerno mo niyan. Tapos aangkin mo. Wala ka pang hindi pa buo yung cabinet secretaries mo dyan. Diba? Sira ulo, no? Ang kapal ng mukha. Ang nag-uusap na lang yan, yung mga plantilya. Correct. Paper pushing lang yung dyan, role ng DPWH. Paper pushing lang. Diba? Parang sira ulo si BBM. Bakla. Alam mo, baka ang makadali talaga kay BBM OD. I'll take it. Ibang klase ang kabangagan. Confident pa siya. Totoo. Which after, balik lang tayo dun sa 2023. Kasi nung 2023, nag-announce yung Marcos administration na, kasi yan yung time na nagkakaroon na ng tension sa South China Sea, tapos yung parang nagkaka-water cannon, nagkakaroon na ng confrontation, tapos yung pinapump up na nila yung issue dun sa
yung territorial dispute sa South China Sea, West Philippine Sea, Kinembular. So ngayon, ang sabi ngayon ng government, ang press release ng Philippine government is that lahat ng Chinese funded infrastructure project i-renegotiate. Ganon. Until dumating na nga dun sa point na tinamaan na yung Mindanao Railway Project. Ang sabi ngayon ng Philippine government is that hindi na ito maitutuloy kasi nung tinitingnan namin yung project, ang taas ng interest. Lugi tayo dito. Pagkatapos, hindi naman nagre-react si China. So parang ayaw na, ganyan-ganyan. Alam mo, ano na nangyari doon? Di ba sabi nila, baka yung US magpo-fund ng infra. Korea, Japan. Bakla. Anong petsa na? Sa term mo, wala kang na-secure para sa Mindanao Railway. Exactly. So yun nga, no? Kaya pala mataas magbigay ng loan mataas ang interest ng China kasi hindi sila ganun ka-strict sa feasibility. Oh, so to cover the risk. Okay. To cover the risk. Kasi yung iba kasi di ba talagang sobrang mabusisi. Very strict sa ano. Mas malaki yung chance mong hindi ma-approve yung project. Pag sa iba ka mag-loan. Kasi nga mas strict sila eh. Yung China, hindi sila ganun ka-strict. Pero mas mataas yung interest. Oo. And like I said, nung time nga na na-cancel yung Mindanao, I am one of those who was very disappointed nung hindi natuloy yung Mindanao Railway Project. Kasi ang argument dyan ng mga pro-government, ng Bongbong Marcos is, kasi lugi naman tayo dyan, kasi ang taas-taas, ganyan-ganyan, parang, they are operating under the premise na meron kang makukuhang mas mura. Ganon. Bakla, ngayon, the project was worth 60 billion. Bakla, in 3 years, ang tinaas na budget lang. Free money ng Philippine Congress was around 30 billion. Correct. We would not be able to build it on our own. Yun nga eh. Kaya nga parang mali kasi yung standard ng pagtingin nga natin doon. Kasi when you think of a project like yan nga yung Mindanao Railroad project na yan, unang-una, can we finance it? Kasi meron ba talaga tayong option? Kasi we are acting as if we have option eh. 'Di ba? We are acting as if we have option. Okay. So ngayon, on one hand, sinasabi nila mataas yung interest nung Mindanao Railway project. Okay, mataas ang interest. On the other hand, so sinasabi nila hindi, meron tayong makukuhang mas mura. Maghahanap na lang tayo ibang magfa-finance with reasonable terms. Okay. Again, we are operating under the premise na as if meron tayo talagang option. Marami ba yung nag-bid dyan? Marami ba yung nag-offer? Can we really dictate the terms? Okay? Another aspect is time. Okay, mataas yung interest pero yan, okay na sila. Ibibigay nila. Makikika-operate tayo. Hihilot-hilutin na lang natin yung mga Chinese para talagang ibigay sa atin yung project na yan. 'Di ba? Handyan na, magagawa na, ngayon na. And mararanasan na to ng mga Pilipino at magbabago na ang buhay ng mga Mindanaon dahil meron na ang Mindanao Railway Project. Ganyan. So, yung time na yon na magiging available at mararanasan ng mga taga Mindanao yung pagbabago ng buhay nila dahil sa train project na yan. Pag ibinangga mo yan doon sa mataas na interest, sulit ba? Dapat kasi ganun yung isip natin. Ngayon, ang problema kasi ng mga kapwa natin Pilipino, okay?
you always think about this big ticket decision, big ticket projects and big stake na mga decision. You always think as if marami tayong options. 'Di ba? Hindi po ganoon. Hindi ganun magtingin ng magtimbang-timbang ng mga bagay, lalong-lalo na kung meron kang limitadong option. Ganyan. So anyway, eto na nga. It resulted to the cancellation of several Chinese-funded na mga projects dito sa Pilipinas. Yung ano na yan, yung renegotiating ng mga loans, ineme, ganon. Pagkatapos, ang isa pa nga nilang nirereklamo is, kasi naman itong China, yung mga terms nila, gusto nila sila ang magko-construct. Magpapautang sila, pagkatapos gusto nila sila ang magko-construct. Ganyan. Pagkatapos magpapadala sila ng mga... Yun ang nandun ang eksena. Kasi gusto nila yung mga contractors nila ang mag-construct para merong diba? Correct. Hindi ba? Ayun. Correct. Oo. Tama ba ako mga friends? Yun ang, kasi ang China talaga, kaya gusto nilang silang mag-construct because gusto nila na parang Japan. Japan din naman sila ang kailangan mag-construct eh. Kaya tayong bansa sa corruption eh. Diyos ko po naman. Pag infra, gusto talaga nila sila mag-construct. Girl, pati yung Spain, I believe merong bridge na yung LRT ata, yung sa train, yung extension. Spain ang nun eh. So, Spanish din yung contractor. Gets nyo? Kasi, ang ganito ang patakaran ng mga bansa. Bakit sila nagpapautang ng infra? Yun ang tinatawag na quantitative easing. So, alam niyo ibig sabihin ng quantitative easing. Explain quantitative easing. Ano ang quantitative easing? Kaya nga, explain quantitative easing. Ikaw na, hindi ko alam. I cannot explain. Tayo din hindi natin alam kaya nakikinig lang tayo. Hindi tayo sumasabak. Okay. Game. Ang ginagawa niya, inilalabas niya yung pera niya. Oo. Gets mo? Yeah. Oo. I remember. Bakit mo inilalabas yung pera mo? In order to control inflation inside. Oo. Kita mo ang US. Kita mo ang US. Bakit ang US? Mababa ang inflation. Manageable yung inflation niya. Manageable yung inflation niya. Kasi print siya ng print ng money. Ang daming umuutang sa US. Kasi mababa yung interest. Mababa yung interest sa US. Kaya the US can keep can really control its inflation. Okay? Ngayon, bakit gusto nila na yung mga contractors nila ang gagawa? Una-una, it is because they would like to protect a certain brand. Pag infra yan. Kasi ma-associate sa bansa nila yan eh. Bakla, mawasak ang isang infra connected sa bansa mo. That's it. Ano ang work ko? Prinsesa po. Tanong ni Rodinila. Prinsesa po ang aking trabaho. So princess. So ganun na eksena. Okay. So, ito talagang si Bongbong. Desperate siyang magkaroon ng legacy project.
and the problem is, ngayon nga, itong desperation niya to have legacy project. Walang maipresenta na kahit anong project eh. I mean, matapos mong away-awayin, sige, sabihin na natin, okay fine, legacy project mo to ngayon. So ngayon, yung stand mo na away-awayin ang China ng bonggang-bongga, pagkatapos yung trabaho nila, kukunin mo bilang legacy project mo. Kakahiya. Kakahiya yun, di ba? So, ayun na nga mga kababayan, kung gusto yung tapusin niya ang tawag dito, yung live na yan, itong si Ma'am Joey. Punta lang ko kayo sa YT channel niya. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.